itlog araw-araw? Ilang itlog pwede nyo kainin? Alam ko mahilig kayo sa itlog eh. Actually, very healthy ang eggs, 'di ba? Hindi lang siya masustansya, mura pa. 'Di ba? Murang source, so bibigay natin yung benefit. So yung pagkain ng itlog araw-araw sa akin, walang problema. Okay? Maganda 'yan, mura, lalo na sa mahihirap. Pwedeng-pwede, pampalakas. Ang issue na lang kung ilan ang pwede kainin nyo everyday. Bigay ko muna yung mga benefits, 'di ba? Ako mahilig ako sa itlog eh. Ang itlog, kakaiba siyang pagkain kasi marami siyang benepisyo. Yung benepisyo ng itlog, actually hindi mo makikita sa ibang pagkain. Example, meron siyang choline. Ang choline para to sa utak eh. Bihira lang yung may pagkain may choline. 70 calories isang malaking itlog. So, kailangan yung choline para tumalino, mag-develop yung utak. Okay? Number 2, ang itlog, meron siyang vitamin A at meron siyang lutein. Vitamin A and lutein, pampalinaw ng mata. So, kailangan natin to, yung mga lalabo ang mata. Ang pinakamaganda pa sa itlog, mataas ang protina niya. 'Di ba? Alam natin, protina, bibili kang mamahaling steak, baka, baboy, isda, 'di ba? Protina. Ito, itlog, marami siyang protina, marami siyang albumin, lalo na yung egg white. Yung egg white, maraming protina. 60% ng protina ng itlog nasa egg white. Alam niyo yung mga doktor? Ang mga doktor, kung merong mga may sakit sa atay, may liver problem, may liver cirrhosis, na mamayat yung pasyente, wala siyang protina. Kasi pag nasira yung atay, hindi na nakakagawa ng protein masyado yung katawan. Kaya namamayat yung alcoholic liver cirrhosis. Ang pinapakain ng doktor, mga 8 to 10 egg whites in a day. Pero puro egg white lang ha. Kaya yung egg white, kahit ilang kainin nyo, okay. Kasi protina yon, wala pang cholesterol yung egg white. So protina, albumin, pampalakas yan. Napakaganda yan, egg white, di ba? Magandang almusal. Ang itlog, pwede rin pampapayat. Ha? Bakit pampapayat ang itlog? Kasi pag kumain ka ng itlog, nakakabusog. Di ba? Full. Number 2, protein. May pagka-high protein diet, di ba? Siyempre, high protein, karne talaga ang high protein. Pero ang itlog, medyo high protein na rin siya, di ba? Pwedeng high protein diet na siya. At pinapalakas niya, pinapabilis niya ang metabolic activity. So, nagbibigay siya ng energy, bibilis metabolic activity, mas busog ka. Kaya pag itlog kakainin mo, pwede kang pumayat. Babawasan mo rin kinakain mo. Bali, yun ang pampabusog mo. Parang saging tsaka itlog. Yan ang magandang pampapayat. Huwag mo na dagdagan ng kanin at iba pa. Okay? Kung gusto mo pa mas healthy, kasi itlog nakakabusog, di ba? Pwede mo ilaga, gawin mong hard-boiled egg. Pinakamaganda, hard-boiled egg. Alam ko, mahilig ako sa soft-boiled egg. Pwede rin soft-boiled egg, pero minsan maingat ako sa malasado yung gitna eh. Minsan kasi sa Pilipinas, alam mo naman, yung mga itlog natin, nakabilad sa araw, mamaya may salmonella, mamaya bulok, mamaya sira, mamaya sumakit ang tiyan natin. Meron din kasi mga food poisoning sa itlog. Kaya yung gitna ng itlog, mas maganda, medyo matigas, medyo luto. Hard-boiled egg o pag na fried egg, medyo, wag lang masyadong hilaw yung gitna. Okay, so hindi ko ina-advise hilaw. Masarap, maraming luto itlog. So may vitamin A. Ang itlog pa may vitamin B12. Okay? Para sa nerves, para sa ugat. Diba? Vitamin B12. Meron pa siyang folate. Folate panggawa ng RBC. May folate pa, may vitamin. Meron pa siyang antioxidant. Marami siyang antioxidant. At maganda sa itlog, meron pang vitamin D. As in dog, bihira yung may vitamin D. Pampalakas ng buto. So, ang dami niyang benefits. Bakit ba sinisiraan ng itlog? Actually, mga lumang panahon to, 1970s and 80s, meron lang kasi yung siyempre, ang issue lang nila, yung gitna ng itlog, yung egg yolk. Kasi yung egg yolk nga, merong saturated fat, malasa medyo mataba-taba yun, di ba? At yung egg yolk mismo, may 213 milligrams of cholesterol.
ang recommended ng American Heart Association bawat araw 300 milligrams of cholesterol lang. So pag 213 ka na isang itlog, so pag 2 eggs in a day, medyo lalampas ka na sa recommended. Pero ang paglilinaw lang, yung pag-aaral ng pagkain ng maraming itlog at nakakataas ng cholesterol, merong konting pag-aaral yon. Pero mula sa pagkain ng maraming itlog, tapos na heart attack, namatay, medyo walang pag-aaral na ganun eh. Okay? So hindi siya talaga 100% na porke tumaas ang cholesterol mo sa itlog, masama na agad. Kasi marami nga siya ibang benefits eh. Baka makontra na rin niya, di ba? So, ganito ang recommended natin. Gano'ng karami itlog, okay? Para sa akin, dapat practical tayo eh. Di ba? Dapat practical. Kung mayaman kayo, maraming pera, o sige, pwedeng 1 egg in a day na lang, o 1 egg in a day, tapos haluan mo ng mga healthy na pagkain na gusto mo. Mga salmon, mga kale, yan ang mga super healthy, mga blueberry, lahat naman. Hindi natin maabot yung presyo niyan, di ba? Hindi pa available sa atin. Pero kung mahirap, tingin ko, kahit 2 eggs in a day, pwede na. Okay? Kung wala kayong sakit sa puso, walang heart attack, walang stroke, 2 itlog araw-araw, sa tingin ko, walang kaso, okay lang yun. Monitor na yung cholesterol, pero mahirap eh. Kailangan natin kumain eh. Di ba? Next time, itatopic ko rin delatang sardinas. Alam ko, sasabihin nyo, delatang sardinas, delata, pangit yan. Oo, hindi nga ganun kaganda. Mas maganda isda na healthy. Pero pag mahirap, walang kapera-pera, meron ding benefits ang delata. Kasi merong delatang sardines na okay naman eh. 'Di ba? Yung salt lang ang marami. Pero pwede rin siya masustansya. So another topic yan. So sabi ko to mga mura, itlog, sardinas, itatopic natin. So 2 eggs in a day, basta walang sakit sa puso, walang diabetes, hindi mataas ang cholesterol, okay lang. Okay? Kung takot kayo, like si Doc Lisa, kinakain lang niya egg white eh. Mataas kasi cholesterol niya, 290, lahi nila eh. So, egg white lang siya, hindi niya kinakain yung egg yolk, tinatapon na lang niya. Or pakain niyo sa iba kung merong gusto, di ba? So, egg white pwede. Ngayon, paano naman kung may sakit kayo sa puso, mataas ang cholesterol, yung talagang may bara na sa puso. Pag may bara na talaga, pwede siguro 1 egg a day o sa isang linggo, mga 5 itlog. So, 1 egg Monday, Tuesday, Wednesday, 3 to 5 eggs in a week, wala namang kaso doon. Okay? Pero kung wala kayong sakit, kahit 2 eggs in a day, pwede naman. Walang masama, lalo na kung walang pera. Paano naman yung iba? Ito naman, nagsasabi na 4 eggs in a day. May naririnig ako. May nagsasabi pa 6 eggs in a day. Alam nyo, sa lahat ng bagay, dapat ano naman eh. Gusto ko nga i-topic, huwag tayo ma-addict sa isang bagay lang. Marami kasing kababayan natin, marami akong kakilala na a-addict sa isang pagkain. Like may kilala ako dyan, araw-araw corned beef. Di ba? Siguro paminsan-minsan corned beef pwede. Pero kung araw-arawin mo, everyday, buong buhay mo for 5 years, hindi ba maganda? Yung iba, mahilig sa juice na matamis. Diba? Sabi ko, matamis. Kung paminsan-minsan lang yung juice mo na matamis, yung powder drink, pero kung araw-arawin mo 1 litro nun, ay baka ma-stroke tayo nun. Yung iba, tsokolate, na-addict, o pa isa-isa. Pero kung araw-arawin mo, so ang point ko, huwag kayo ma-addict sa isang pagkain lang. Dapat halo-halo, iba-iba. Diba? Iba't ibang pagkain, iba't ibang sustansya. Kaya sabi ko, 6 eggs in a day, sobra o 4 eggs in a day. Siguro minsan, hilig nyo egg, 2 eggs in a day. Minsan, iba naman. Marami pa naman iba eh. Malunggay, kangkong, diba? Carrots, kalabasa, prutas, fresh na isda, diba? Marami ka pa namang option eh. Maraming saging, suha, mansanas, isda, bangus belly, diba? So marami tayo ibang option. Pagdating na lang last sa egg, alam ko pag nagluluto, mga tapsilog o ham silog o hotdog silog, syempre pag hinaluan mo na ng hotdog, chorizo, bacon, taba, hindi na healthy. Sabi ko, egg lang ang pinag-uusapan natin. Okay? So yan po, pwede kumain ng itlog. Kung duda kayo sa puso, pwede i-check nyo yung cholesterol nyo.
Pero kung pang mahirap, talagang namamayat, 1 to 2 eggs in a day, pwede na yan. Kung gusto nyo nilagang itlog o hard-boiled egg, better. Si Doc Lisa, gumagawa siya ng hard-boiled egg, nilalagyan niya konting mayonnaise, tapos pinapalaman sa tinapay, pwede rin yan. Okay, saan po nakalinaw to? Ang pagkain ng itlog. Maraming benefits, yung risk, siguro may konting risk. 1 to 2 eggs in a day, pwede po para sa atin. Salamat po.